yung ating pong naiwanang verses, no? Bagamat yung iba po rito ay hindi napakinggan yung ating pong mga pinag-aralan in the last weeks ng Book of Jude, chapter 1, verse 3 and 4. No? Dito po marami po tayong itinakil in verse 3, no? So balikan po natin, no? Bigyan po natin background para dun sa mga hindi nakasubaybay yung mga unang topics natin, no? So hinihiling ko po ang lahat ay tumayo, no? Bilang pangalan po sa banal na kasulatan. So ating pong topic for this morning, in last week, no, pananampalataya ang ipinagkatiwala. So, ito po ay patungkol po sa pananampalataya na kung saan po dapat po natin panindigan. No? Sabi po, no, in verse 3 and 4, basahin po natin in 3 and 4. Kuha tayo ng background. Mga minamahal, nais ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasan na tanggap natin. Nasa version ko po kasi pero, dito kasi nag-update na raw, no? So, isa lang naman yung ngunit tsaka pero, no? Ngunit nais kong mas kailangan ko ngayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas ng inyong loob upang panindigan ang pananampalataya na pinagkatiwala ng minsanan sa mga ininom ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo namalayan may mga taong sumapi sa inyong grupo na hindi kumikilala sa Diyos, binabaluktot nila ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang mabigyan katuwiran ang kahalayan nila. Noon pa man, nakatakda na silang parusahan dahil ayaw nilang kilalanin ng Panginoon sa Kristo na ating Pinuno at Panginoon. Sige po tayong lahat. Yan. Pagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral, no? Bilang serye po sa Book of Jude. And last verses po na natin pong, nung first verses po na natin pong pinag-aralan po nakaraan po, no? Sinabi ko nga po sa inyo na dito po natin makikita na kung ano po yung responsibilities o trabaho ng isang mananampalataya at kung ano po yung kahinat na ng mga taong bumabaluktot at kumakalaban po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. No? At nakita rin po natin, sabi po ni Jude, nais ko sanang sumulat sa inyo. No? Pero binago niya po yung kanyang tinatawag po na motive of writing, di ba? Naalala niyo po ba yung motive of writing? Wait lang po Hindi ko alam eh. Ay, kita niyo ba? Sige. Kasi magsusulat tayo ngayon. So yung nais po sanang ibahagi ng last week na pinag-aralan natin ni Jude, ay nais po ipabatid o ipaalam sa kanila yung tinatawag pong buong impormasyon tungkol po sa kanilang kaligtasan na tinatawag po natin. Ano po yung sinulat ko na nakaraan? Dito na lang. Common salvation. Diba? Yung impormasyon, nais pong ipabatid sa kanila ni Jude. At yung motive of writing na tinatawag po dyan ay bigla pong nagbago. Ang sabi niya, pero ngunit. No? Kung mababasa po natin sa verse 4, sa 4, kasi hindi ninyo namalayan na may napasok, may nakapasok, na iniiba ang layunin. No? So ano po yung nais parating sa kanila ni Jude? Kung bakit niya po binago yung kanya pong motive of writing. No? Ito po yung ating pinag-aralan. Last week, yung tinatawag po na content. Content the book. Panindigan ninyo kung ano yung inyong nalaman o inyong natutunan. Diba? Bakit po sinabi ni Jude sa kanila na dapat inyong panindigan yung inyong nalaman? No? Kung babasahin po natin, no? Ito po yung content po na tinatawag dyan. Medyo man napalapit lang po yung tawag, no?
Pag binasa po natin yan sa Greek word, apologia or apologetics. Tama ba? Apologetics. I-explain ko po sa inyo ano ibig sabihin po ng apologia or apologetics. It means hindi po ito yung kahit nagkasala ako sa iyo, sorry nakuha ko yung gamit ko, Rosan, sorry. Yung sinasabi pong apologia or apologetics to content kung ano po, and you are ready to defend yung faith mo. For example, bro, hindi naman para sa pananampalataya ang kaligtasan, kailangan may gawin ako. Kailangan kong gumawa. No? Naalala ko yung pinag-usap ko, tinanong ko siya. Para sa'yo, ano ba ang kaligtasan? Sabi niya sa akin, bro, sa akin ang kaligtasan, yung ginagawa ko pagtulong sa kapwa ko na hindi nakikita ng ibang tao. So ano yung sinasabi ko na apologetics sa apologia? Brad, sorry, pero ang katotohanan ito eh. And you are ready to defend. Depende sa ano kung ano yung totoo. Yun po yung ibig sabihin nun. Diba, example natin din, yung isang kababaihan. Diba? Hindi pa siya ready magkaroon ng family eh. Ang priorities niya is trabaho, career, pag-aaral. Eh nagtapat yung boyfriend, yung isang manliligaw. Pwede na bakit na magiging. Ang nasasagot ng babae, sorry kasi hindi pa ako handa. Nais ko pang makatulong sa family ko, nais ko pang matapos yung career ko. Gusto ko magkaroon ng trabaho. Nagsosorry kahit because dahil gusto mong panindigan kung ano yung nasa iyo. Yun po yung ibig sabihin ng apologia. Kaya nga sabi ni Jude, you are ready to defend your faith. Kasi mayroong mga nakapasok dyan na gustong ibahin o baguhin yung inyong natanggap. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag kayo po ay nag-share ng gospel, kailangan puro-puro. Kung ano may tinuro sa akin ni Jay, ituro mo kay Ate Sinya, ituro mo kay Eman, ituro mo kay Reggie, hanggang sa pinakadulo dapat hindi mababago. Ganun po yung sinasabi ninyo na dapat ninyong ingatan ang inyong pong natutunan. No? Para hindi po ito mabago. And you are ready to defend. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag may mga taong nagtatanong, meron ba talagang Diyos? Hindi kami naniniwala sa Trinity. You are ready to answer this. Kailangan kaya mo sagutin ito para mapanindigan mo yung sinasabi ng katotohanan. Hindi kami naniniwala sa Trinity. Kailangan you are ready pag kami nagtatanong po sa inyo. No? So yun po yung sinasabi ko sa loob po ng verse 3. Yung content na sinasabi ko. Now, pagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral ng verse 4. No? Hindi ko alam kung paano tatapusin ito. Pero bibilisan ko na lang po kasi naubos sa testimony. No? And, pero napakaganda po. Gusto ko lang pong kunin yung inyong atensyon. So in verse 4, sabi rito, sumulat ako sa inyo dahil hindi ninyo namalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos. Upang makagawa ng kalaswaan, tinalikuran nila ang ating Panginoong Kristo na nagmamay-ari ng ating buhay. Sila ay mga taong walang Diyos na noon pa man ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. No? So umaga nito mga kapatid, meron tayong 4 na bagay, 4 things na ating pong pag-aaralan o dadaanan sa umaga nito, mga mensahe no, na sinasabi po ni Jude dito po sa verse 4 po, no? So sabi po nito ay number 1, kung mababasa po natin dyan, sabi sa number 4, dahil hindi ninyo namalaya na merong ano raw, may nakapasok. Urahin na mo natin ito na may nakapasok na hindi ninyo namamalayan. Masabi po diyan. So kung bakit po minsan in any biblical church, no, sa lahat po ng church, kapag ang tao po ay nais po maging membro ng isang churches, ano po ang ginagawa ng isang simbahan?
Bakit hindi na lang kailangan sulat yung pangalan ko sa member ko? Kaya hindi na ako naging member. Aatin lang naman dyan, member na ako eh. Di ba? Bakit in church po? Bakit po? No? Kailangan po nilang dumaan sa mga biblical processes. Bisa ko na ko nabanggit sa inyo yan, mga kapatid. Minsan nung tayo ay nawala, napunta tayo sa ibang churches ang ginawa sa atin. Lahat tayo, dumaan tayo sa nag-aaral. Depende po sa church, 3 months, 5 months, whatever, kung anong gusto nila. Kung ilan po, pero karamihan nila is 3 months, di ba? Discipleship, di ba? Discipleship. Because dahil gusto nilang malaman kung ikaw ay kaisa sa pananampalataya ng simbahan ng Pilipinas. Kaya napakahalaga ng mga discipleship, ng mga Kristiyano na umaating, pumapasok, na nag-aakmang mga Kristiyano, nagpupuri, nagbibigay, kumakanta, sumasamba. Mamaya po, makikita po natin yung ibig kong sabihin. Pero sa pananampalataya, iba, ayain mo sila mag-disciple. Uwi na lang ako. Kasi pupunta ako sa ganito, may gagawin pa ako. Pero ang Kristiyanong tunay, kaisa sa pananampalataya, pag ibinaya mo sila sa mga ganyang bagay, ready ako. Gusto kong matuto, gusto kong lumago. Dahil kaisa ka. No, yan po ang isa sa mga dahilan. Hindi lamang para kayo lumago, maraming maging alam, maging miyembro ng simbahan, kung hindi tinitignan kung ikaw ba talaga ay kaisa sa pananampalataya na tinanggap natin sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin nun. No? Pero bakit po napakaigpit ng mga process sa Biblia para ikaw ay matiyak kung tunay ka talagang mananampalataya? No? So sabi nga ng Biblia, kaya lang binasa natin kasi nga, ano sabi doon? May nakapasok. So what does it mean na nakapasok? Ano po ibig sabihin noon? Meron po kasi ibang nakapasok sa church na simbahan, nagsasalitang alam mo parang Kristiyano. Ano pa? Umaatid parang Kristiyano. Ano pa? Kumakanta parang Kristiyano. Nagdadasal din parang Kristiyano siya. Diba? Ganun po yung ginagawa ng mga ibang members para makabilang sila sa isang simbahan. No? Kaya nga po itinulog ko dito kasi yung mga tao po nakapasok, hindi po ito ordinary ng mga tao. Ito po yung biyasa no, sa kautusan. So hindi lang po si Jude ang naka-experience ng ganyan, mga kapatid. Maging sa Galatians, sa Book of Galatians, no, si Pablo, sabi na, no, kung babalikan po natin ang Book of Galatians, ganito po yung ating marinig kay Apostol Pablo, natapos na natin ang Book of Galatians, diba? In chapter 2, verse 3 and 4, nalaman kung sang-ayon sila sa ipinapangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatuloy ang kasama ko si Tito kahit na hindi siya Hudyo. Lumalabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatiran o kapatid na nakikisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moses. Ganun ang mga taong yan. Yung charismatic na binabanggit po sa buhay. Ang kanila pong layunin ay baguhin, ibahin yung mensahe po ng Ebanghelyo. No? Even si Pablo, sinasabi rin po yan. No? The book of Philippians, Galatians, and book of Jude, yan po ay sulat ng paalala at babala against sa po false teachers. Doctrine. May mga nakapasok po dyan. Minsan na-mention yan ni Pastor, anong tawag dyan? Mga asungot ba, tama? Sila yung mga asungot. Kala ko may asungot. Lala ko. Pero, dito na. Ayun po, di ba? So, yung tatlong sinabi ko po, babala ko nang bibigay si Pablo ng babala dyan sa mga against the false teacher. Maging si Pablo po, may sinasabi po dito. Maging ang ating Panginoong Kristo in Matthew 7. Ano sabi po ng Panginoon dito, no? No, hindi lahat, no, ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Marami po kasi mga Kristiyano, pag tinulong mo sila, mga nag-aakong mga Kristiyano eh. Minsan pag tinulong mo sila, sana hindi natin yung unang pagkikita natin. Ngayon, una pa lang to, pero nasaan sila? Di ba? So ano pa po, no? So dito natin makikita, no, na sinasabi ng Panginoon, no,
Patungkol po ito sa mga false prophets. They will come to you in sheep's clothing, but inside they are ravenous wolves. Tagaan yung Kristiyano. Nagsusuot sila na parang mga tupa, pero sila pala ay mga mababangis na lobo. Na gusto kayong lahat labunin. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng discipleship. Tinitignan natin kung itong taong to ay totoong kasama natin. Baka mamaya iba pala ang layunin na ito. Sanay pala ito sa mga doktrinang ganito. Pag tayo rito, nagugulat ka na. Iba na yung doktrina tinuturo. No? Kaya nag-iingat po tayo doon kahit sa mga talata kong sinasabi, yan po ay pag-iingat po, no? Against sa false teacher. Ano pa po? Yan. Pero habang nililinaw po, no, ni Jude ang ebanghelyo, nung nalaman po ng mga tao ito, ng mga grupong ito, yung kanya pong mensahe, ano pong nangyari sa kanila, naglabasan po yung kanilang mga tunay na kulay. Yung tunay nilang layunin, naglabasan na. So, hindi po pala talaga sila kaisa. Kaya nga sabi ni Jude, di ba? Nais ko sanang sumulat sa inyo patungkol sa inyong natamo, nakaligtasan yung common salvation. Pero biglang nagbago dahil nga po sa mga false teacher. Habang ginagawa ni Jude to, nalaman ni Jude na itong mga tao ito pala ay hindi nila mauli. Iba yung tunay nilang hangarin. So, sa mga Kristiyano po, hindi po nababase kasi yung haba o ikli ng panahon na iyong inilagay sa simbahan. No? Nakabase po ito bilang faithfulness mo bilang Kristiyano. Ano yung faithfulness na yun? Yung tinanggap mo na ebanghelyo sa Panginoon. Katulad nga sinabi ko sa inyo kanina, kailangan hindi mawala yung ebanghelyo niya. Kailangan puro kung ano yung naibigay sa iyo, dapat ninyong ingatan. No? Yan yung dapat natin panindigan. Na kung may nakapasok nga po sa simbahan, no, binabanggit din ni Jude na meron po tayong dapat na gawin. No? So ano yung number 2 po na dapat natin gawin? So number 1 kanina, ano ba yung ating inilista kanina? May nakapasok. So number 2, ito naman po yung binabanggit ni Jude. No? Pinipilit nilang baguhin ang ebanghelyo. So ano pong ibig sabihin nun, no? Yung ebanghelyo po, yan po yung biyaya ng Diyos. Pinipilit nilang baguhin yung biyaya o ebanghelyo ng Diyos. So ano po ibig sabihin nyo na nakapasok sila na may layunin, no? So nais po nilang baguhin ang ebanghelyo o yung biyaya ng Diyos. No? Wala pong iba kundi po yung mensahe ng ebanghelyo na ating pong tinanggap. Alam naman na po natin yan, no? Ilang beses na po natin itinatake yan. No? Minsan na i-apply na po natin through soul winning. So saan po natin maririnig ang biyaya ng Diyos through the gospel, no? Sa mga itong mga nakapasok po pala ito, no? So this passage, no, natin dito sa ating pinag-aralan, no, itong mga taong ito gusto nilang baguhin yung kahulugan po ng ebanghelyo. Pero bakit gusto nila itong baguhin? So dapat po natin malaman to, no? Bakit nila pinipilit na baguhin ang aral patungkol sa biyaya ng Diyos? Para ang unang nila ay para makagawa ng kalaswaan. Total, ligtas ka na, bro. Sister. Pwede nyo nang gamitin yung otoridad sa kalaswaan. Pwede nyo nang abusuhin ang inyong mga natamo ninyo sa kasalanan. Kasi ligtas na kayo eh. Diba? Yan yung kanilang itinuturo, yan yung kanilang ibinabahagi. Diba? In last na pinag-aralan natin, pag malalaman mo yung mga false teacher na to, kapag hindi na sila nagtuturo about forgiveness. Huwag ka lang humingi ng patawad kasi pinaliligtas ka na eh. Pinatawad ka na. Pagka ganun po ay iba pong ebanghelyo yung tinuturo nila. Ako dati ganyan yung akin natutunan eh. Pero habang binabasa ko po yung book of Jude, mali pa na. Kailangan din po natin humingi. Oo, pinatawad na tayo ng Diyos kasi may ginawa na si Kristo. Pero ano ba yung pagpapatawad na hinihingi dito? Yung natural, yung katawan mo, yung nagagawa mo sa araw-araw. No? Ito po yung simbolo ng pagpapakumbaba natin sa Diyos. Tinatanggap natin yung kanyang authority. No? Yung pagiging Diyos niya, tayo nagpapakumbaba. So in other words, ito po yung kanilang pinakalayunin. No? Baguhin yung ebanghelyo. Naglabasan po, dating tupa sila, naging lobo sila, no? So ano po ibig sabihin ng ebanghelyo sa kanila?
No? Total yun nga, sinabi ko sa inyo eh. Pinatawad na kayo ng Diyos. So, Jerome, pinatawad ka na ng Diyos, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Bayad ka na. Yun yung kanilang itinuturo. No? So, anong tawag po doon para sa Diyos? Yung po ay binabago o binabago po nila yung Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo. No? So, yan po, makikita din po natin ang katangian ng bunga ng isang false teacher. Ano po yung ibig sabihin? Yung katangian ng false teacher. No? They always, twist the gospel. Yan po yung isang katangian ng isang false teacher. No? Kaya po tayo nag-aaral dyan. Kaya minsan pumasok kayo sa mga ibang simbahan, nakapagkaiba. Uy, hindi ito, iba to. Diba? Kaya you need to continue your faith. Kailangan mo manunila. Pag wala kang alam sa salita ng Diyos, pag mali ang itinuturo sa iyo, ipaliliwanag sila nila to sa iyo ng maayos para maging kaaya-aya sa pamilya. Eh wala kang alam eh. Hindi ka makakating. Wala kang discipleship. Wala kang Bible study. Sunday service ka lang. Minsan pag Sunday service, libat pa yung utak mo. Ang dami mong iniisip. Kaya pag nakarinig ka ng mga malito, parang ang ganda ng turo ng tao. Tama ba? Ganyan eh. Pag mali, pipilitin nila maging tama para masarap sa pandinig mo. Mag-search ka sa Google, mga cold church, may mga lalabas, bibilib ka sa kanila. Pinaninindigan nila yun. So, ipag-pray na lang natin, no? Mga kapatid na yan. So, ito nga mga kapatid, no? Isang paalala rin na huwag dito po tayo basta-basta makikinig o manonood na mga pinapakita sa mga social media. Kapag kami nakita po tayo mga nagsishare po ng gospel, dapat po natin suriin. Ano ba yung gospel na itinuturo ng tao na ito? Paniniwala ba ito sa Trinidad? Sa Trinity? Huwag po natin basta-basta i-share kung kani-kanino. Kailangan mismo ikaw, pagbukas mo, lumabas sa'yo, suriin mo muna. Yun po yung sinasabi po dito no, sa ating pong mensahe. No? Diba? Sabi nga kanina, mismo ang ating Panginoong Jesucristo eh. Nagsabi, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ko ay papasok sa karya ng langit. Diba? Yun lang ang sumusunod sa aking Ama. So lahat po yung gagamitin nila. Pati ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng simbahan, ginagamit po yan. So number 3 po tayo, no? Bilisan na lang po natin. So bakit po ganito yung kanilang pananaw, no? Bakit po naging ganitong pananaw ng mga taong ito o ng grupo ito? Okay, number 3, walang Diyos. Wala silang kinikilalang otoridad. Wala silang kinikilalang Diyos. It means kapag ikaw ay lumalabag sa Ebanghelyo ng Diyos, katumbas po yan na hindi mo kinikilala ang Diyos. So ano ba ibig sabihin ng walang Diyos? No? So hindi naman ibig sabihin na naniniwala na may naglikha ba na. Diba? Sila ganyan eh. Wala akong naglikha niya. May mga nakausap ako ganyan eh. Walang Diyos. Hindi sila naniniwala. So ano po ba ang ibig sabihin niya? So ibig sabihin po na walang Diyos po dito no, sa ating pong napag-aralan ay namumuhay po silang walang kinikilalang otoridad. Namumuhay po sila na hindi kinikilala ang salita ng Diyos. Kung ano yung maisipan nila, doon lang kami. Maraming mga tao ang nagtuturo ng iba't ibang klaseng ritual dahil yun daw kasabi ng Diyos. Pero hindi naman talaga sinasabi ng Biblia. No? Nais ng mga taong ito, ang kanyang pamilya, kamag-anak, ay makonvert. So yun po yung kanilang ipinamumuhay. Kaya nga po sabi ng Biblia, no, bilang prueba, tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesus na nagmamayari ng lahat ng ating buhay. Itong mga tao ito, tinalikuran nila, dati na ho silang nakatanggap eh. Dati na silang nakakilala, dati na nilang narinig ang Ebanghelyo, pero tinalikuran nila. In verse 4. So bago po tayo dumating sa porno, binibilisan ko na lang, marami na ako nilaktawan kasi ilang minuto lang po tayo, no? So bago po natin puntahan yung number 4, no? So dito po, no, may binabanggit po si Jude na dapat po natin ilagay na tayo mga Kristiyano na dapat po natin talagang malaman. No? Ang mga tao ito ay hindi kinikilala o tinigad ng ating Panginoong Jesucristo, pero tayo po ay kumikilala. No? Meron po rin itong binanggit at sabi po sa English is the master.
Master ba ang Diyos? Amen, no? Pag sa Tagalog, kamahalan, kataas-taasan, diba? Yan po yun eh. Ang master po sa atin, pagka binanggit po natin yan sa Greek word is despotes. So ano yung ibig sabihin ko ng despotes, no? Sabi dito, someone is the higher rank that has control everything. Merong isang makapangyarihan na pinakamataas na ranggo, ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Sino yun? Yung ating Panginoon. Ganun po tayo. Sila hindi nila kinikilala yan. No? Meron pa. So in the first, in Lord. Sa Greek po niyan, pag binasa po natin is Kurios. Mean the Lord Master, pero yung master na ginamit po, hindi po ginamit yung Kurios eh. Ang ginamit po dito, the master is despotes, although parang iisa lang yung ibig sabihin nila. Curious means the Lord Master, pero hindi curious yung ginagamit sa salitang master, kundi despotes. So ganun natin tinitignan yung kapangyarihan ng Diyos. No? Siya po ang nagmamayari ng lahat. Pero sa NIV po, no? sa NIV po, sovereign, alam niyo naman siguro ibig sabihin ng sovereign, hindi ko na-English ka, no? So ang sovereign po, ito yung nagtuturo sa atin na Kristiyano, no? Ibig sabihin po ng sovereign, control ang lahat ng bagay. Siya ang may karapatan sa lahat ng bagay. Pag-aari niya ang lahat ng bagay in NIV version. So ganun po natin tinitignan o yung katangian ng Diyos na meron siya. Pero itong mga tao ito na binabanggit po sa book Jude, wala po. Kung ano lang po yung kanilang gusto, kung ano yung pinakita sa kanila, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung verse 3, ito yung mga taong sa dami ng kanilang mga pangitain, vision, yun yung kanilang itinuturo. So wala na yung kapangyarihan ng Diyos, yung otoridad ng Diyos. No? Piling nila sa sarili nila, meron silang otoridad para pakinggan ang mga ibang Kristiyanong mananampalataya. Etong otoridad namin, pakinggan nyo kami. Di ba? Ganon sila eh. Pero sa atin po, hindi eh. No? So ano po ang kinalaman niya sa mga nakapasok na huwad na kapatiran, no? Walang Diyos, hindi nila kinikilala si Jesus as sovereign. O bilang bilang Panginoon. Mga kapatid, pag hindi mo po kinilala ang Panginoon, Jesus na Panginoon, ilang beses po natin pinag-aralan po yan. Yan po ay isa sa mga pinakamalaking kasalanan, pinakamabigat na kasalanan, na itakwil mo ang Diyos, hindi Diyos. Si Jesus ay hindi Diyos. Amen po? So mamaya po titignan natin kung ano yung kahihinatan ng mga tao ito. Yan po ay isa sa mga pinakamabigat dahil darating po ang araw na sasabihin po ng lahat ng tao. No? Every knee shall bow, every tongue yun po yung ating babanggitin sa Panginoon. Pero sa mga nakapasok, wala silang kinikilala ng Panginoon. So ano po ang bunga noon? Pagka wala kang kinikilala ng Panginoon, recklessness. Diba? Pabaya ka, wala kang pag-iingat eh. So kapag ganun po yung naging attitude ng isang Kristiyano, ano mangyayari sa iyo? Distraction. Kapahamakan. So punta na po tayo, no? So dahil po binabago ng mga taong ito ang Ebanghelyo at sila walang Diyos, so ano po yung kanilang kahinatnan sa bandang uli po? Number 4. Sila po ay nakatakdanan. Saan po? No? Yung sabi ni Emma sa Biblia, no? Sila po ay nakatakdana. It means planado na ba o pinalano na ba ng Diyos? Kasi sabi nito sa sa binasa natin, no? Noon pa man, sila ay nakatakda ng parusahan. It means pinalano na ng Diyos. Yan ang naging will nila. Nakalala niyo ba yung pinag-aralan natin, yung katangian ng Diyos?
Omniscience, omnipresence, di ba? Omnipotent. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Even John, the book of Revelation, ipinakita ng Diyos sa kanya yung mangyayari sa hinaharap. So, sino lang ang may karapatan na magbigay ng ganong klaseng kapangyarihan na pangitain? Ang Diyos. Itong mga taong binabanggit na ito ay noon pa man, past tense, present tense. Past tense. Di ba? Ibig sabihin, nakatakda na pala para sila doon, nakakatakot, no? Meron na pala talaga nakatakda para sa kapahamakan. Kaya pakaswerte natin mga kapatid. Hindi tayo para doon. Ang nakakalungkot lang, alam niyo kung ano, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Diyos. Kaibigan, best friend. Kaya hanggat may time tayo, opportunity to it, share the gospel. Abutin natin sila. Baka yun ang kaparaanan para sila ay makarinig. Diba? Kasi kung nakatakda na, Kuya Diyos, sila pala ay paparusahan na. Eh, paano pa yung hindi pa nasesira? Kaya nga tayo nagbabahagi. Baka yun ang paraan ng Diyos para sila lahat ay makarinig. Kaya nga may mga Kristiyanong tinawag eh. Kaya may mga simbahan. Para saan? Para maipalaganap ang totoong ebanghelyo ng Diyos. So anong tawag doon? Yung po ay responsibilities ng mga Kristiyano. Sa bagong henerasyon natin yan. Kahit doon pa. No? Ituro po yung tama. No? So sabi po dyan, noon po ay nakatakda na. It means planado o pinalano pa lang. No? Planado po ng Diyos eh. The question is, kailan to pinalano ng Diyos, Kuya Jess? Kailan ba to pinalano ng Diyos? No? Sabi dyan, noon pa man eh. Nasa version ko, noon pa man. So it means wala pa ho tayo, nakaplano na po para sa kanila. So may binabanggit din po dyan si Jude, no? Noong pa man ay nakatakda ng parusahan, ayon sa kasulatan, is they are, predestined for condemnation. Para doon sa kanila talaga yun. No? Example po natin dyan, ito. Kapag ka ang tao nagkasala sa hukuman at sakop ka ng death penalty, ang lahat ng tanging pag-asa mo na lang kapag ikaw ay na-judge na for the death penalty, ang pag-asa mo na lang is the president. Yung pinakamataas na may katungkulan sa bansa. Kapag ka tumawag siya in the last minutes, you're saved. Pero kapag wala ka natanggap in the last minutes, harapin mo yung condemnation, yung kamatayan mo. Yan po yung isa sa mga example. Pero saan po natin mababasa in the Old Testament? No? Kung saan po sila inilagay sa parusahan. Yung kaninang binabanggit ko, Kuya Jay. No? Buksan po natin yung Kawikaan, chapter 16, verse 1 to 4. The Proverbs, chapter 16, 1 to 4. Sabi po rito, nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang magpapasya kung magaganap ito o hindi. Kaya ang presidente, kapag tumawag yan, siya magdidesisyon kung magaganap ito sa iyo o hindi. Ganon din ang Diyos sa atin. Diba? Sabi dyan, nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang magpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makapag-uhusga kung ano talaga ang motibo mo. So alam ng Diyos kung anong motibo mo. Kahit pagpasok mo pa lang ng simbahan, tao hindi alam, pero ang Diyos alam. Kaya pwede ka magtago sa tao pwede mo itago yung true identity mo. Pero sa Diyos, hindi mo may tatago yan. Pag may tinakda ang Diyos sa iyo, haharapin mo talaga yun. Sa tao, oo, makakaligtas ka. Pero sa Diyos, hindi. And number 3, pagkatiwala mo sa Panginoon, ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. In the last verse, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Yung binabanggit ko sa iyo, Kuya Jay, kanina. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Sabi rito, hindi rito sinabing itatalaga pa lang. Sabi rito, kahit na nga ang masama, itinalaga sila para sa kapahamakan. It means pinalano ng Diyos para po sa kanila yan. Amen po. Mayroon na pong plano ng Diyos. Siya lang kung may kapangyarihan yan. Example, the Pharaoh of Egypt. Bakit ganun ginawa nila sa Israel? No? Or how many years sila pinahirapan yung basa sa Israel? Dahil may binabanggit po ang ating Panginoon na pinatigas ng Diyos ang puso na Pharaoh. Pinatigas ng Diyos. Ang Diyos mismo pinatigas niya ang puso. Alam niyo mangyayari. No? Mababasa po natin in the book of Exodus. Andiyan po yan.
Even Esau. Diba? Bakit hindi natanggap ni Esau yung birthright? Bakit napunta kay Jacob? Sabi ng Panginoon, no, in Genesis chapter 25, verse 19 to 34, kinamuhay ni Esau si Jacob na mahal ko. Kinamuhian ni Esau si Jacob. Alam ng Diyos. Diba? Judas Iscariotes. No? Nagawa niya pong talikuran ni pagkanuluan ang ating Panginoon sa Kristo. Diba? Naalala niyo po ba nung kumakain sila sa huling ng pulang? Diba? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, meron isa sa inyo na magkakanulo sa akin. Hindi naman siya nagtanong na may magkakanulo ba sa akin. Sinabi na sa kanila. Alam na ng Diyos na mangyayari sa kanya, even the God the Father. Alam po ang mangyayari sa kanya. Even Jesus Christ, alam niya na mamamatay siya. Alam ng Panginoon na may magkakanulo sa kanya. Peter, he denied 3 times. Tama po. Denied siya. Alam, sinabi ng Panginoon sa kanya, Peter, pagkakanulo ay i-denied mo ako. At tumila ako man. Alam ng Diyos. Diba? Pero kung babalikan natin yung dalawang istorya, ano yung pinagkaiba nilang dalawa? Sa tingin niyo po. Diba? Meron po sila kasi pinagkaiba eh. Si Judas nung namatay, hindi siya pinag-pray ng Lord. Diba? Nung nagkasala si Judas, hindi siya pinag-pray ng Lord. Pero si Pedro, pinag-pray siya ng Lord. Diba? So sabi dito, no? Sabi po kay Peter, no? Sabi dito, nais sa Satanas, so sip your life with, but I have prayed for you, that your faith will not fail. Peter, mag-ayos ka. Katulad ng trigo, ngunit ipagdarasal ko sa iyo na ang iyong pananampalataya ay hindi mabibigo. Si Judas pa, pinag-pray ng Panginoon. Dahil nakaplano na po lahat. Alam na ng Diyos ang mangyayari. Pero si Peter, pinag-pray siya ng Lord. So yun po yung kanilang po pinagkaiba. So lalaktawan ko na lang po yung ano. So ngayon po, dahil hindi na kinakilala yung otoridad na ito, itong mga taong kinukwento ko sa inyo kanina, yung otoridad ng ating Panginoon sa Kristo, na tinatawag po silang mga walang Diyos. Na noon pa man ay nakatakda na ang kanilang kaluluwa para sa daw? Sa kapahamakan. Noon pa man. So, yun po ay nakasulat po, no, sa kasulatan. Eh, Kuya Diyos, para naman napaka-unfair ng Diyos. Itong mga masasama pala ito, nakaplano na. No? Katulad nga sinasabi ko, unfair ang God, emotionally, yes. Pero pag theologically, pag salita ng Diyos na, ano sabi doon, it's not. Hindi po unfair. Patas po justice ng Panginoon. No? Sino po ba unang nagkasala? Ang tao o ang Diyos? Tao. Paano natin sasabihin na unfair ang God? Eh tayo mga nagkasala eh. So ano po ba ang kabayaran ng kasalanan, di ba? Kamatayan. Sabi dito, if you want fair, lahat po tayo nakapila sa impyerno. Eh kasalanan nila, kasalanan rin naman eh. Hindi lahat tayo pipila sa impyerno, di ba? If you want fair, lahat po tayo mahuhuli sa impyerno. Wala po kahit isa sa atin na maliligtas. If you want fair. At dahil po ito ang nais ng Diyos, no, may karapatan po siyang gawin ang lahat po ng bagay na kanya pong nilikha. At kahit kailan po ang Diyos ay wala pong utang sa tao. Tayo po may malaking utang sa Diyos. No, actually, biniyaran nga po niya yan eh. Diyos niya ang nagbayad yan sa pamamagitan ng saan? Pagkakatawang tao niya. Namatay siya. Yung dugo niya, yun nagbayad para sa atin eh. Kaya paano natin masasabi ang Diyos ay may utang sa atin? Tayo ang may utang sa Diyos. No? Siya po ang nagbayad. So dito po, no, sa pagtatapos po, marami na po ako ninaktawan. Nais ko lang po maibigay sa inyo yung magandang mensahe ng verse po. So ano ba ibig sabihin ng kahulugan ng 3 and 4 na ating pong aralan in the last week and even now? No, ito po yung aral, no, na gusto pong iatid sa atin ni Jude. No? May dalawang klase po kasi ng pamumuhay at choices na dapat mong gawin. Ito po yung una. Pakinggan po natin mga kapatid. You can defend the gospel. Handa mo bang ipaglaban, pamuhay, o depensahan? Live for the gospel, mamuhay ka sa ebanghelyo, or love the gospel.
And number 2, they abandon the gospel, pervert the gospel, they hate Christ. Saan po tayo dyan? Sa una, alam ko, hindi nyo pipiliin yung pangalawa. Di ba? So, panindigan po natin yung ebanghelyo ng Panginoon. Mahalin po natin ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoon. When you love Christ, ang kanyang presensya po ay yung masusumpungan pagka minahal po natin ang Panginoon. When you hate Christ, you are destined for ano po? Destruction. Whatever choice will make us eternal consequence. Sabi ng Biblia, pagpalain ang lahat ng nagmamahal kay Kristo. No, sabi rin po ng Biblia, sumpainawa ng Diyos ang hindi nagmamahal kay Kristo. Ibig po, pag may nagtuturo sa inyo ng iba, sa ipinapangaral po, sumpain siya ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang sino man ang natagpuan sa kanilang pangalan sa aklat ng buhay, makakasama po nila ang Diyos. Pero yung mga tao hindi nakalista ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, hindi po nila makakasama ang Diyos. Haharapin po nila yung consequences na ginawa nila. So yung 3 and 4 po, yan po ay babala against sa false teacher. At nais pong ipabatid sa atin ng ating Panginoon, you need to contend your faith. Panindigan po natin yung ating mga natanggap na tamang turo, mga kapatid. So ang kahulugan po ng 3 and 4 is panindigan po natin yung ating pong mga pananampalatayang natutunan. Ano yung pananampalataya ito? Yung katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi lang po sa pananalig sa Diyos ang pananampalataya. Hindi lang din po sa salvation ang paniniwala. Even po, lang din pinapangaral ni Paul. The gospel of Jesus Christ. Na dapat mong panampalatayaan. Na dapat kang mananampalataya. Ang tao, pag tinanong mo, nananampalataya ka ba kay Kristo? Yes! Nananampalataya ka ba na namatay sa Kristo? Yes! Pagdating sa gospel, iba ang gospel na pinapanampalatayaan nila. Naniniwala ka bang ikaw niligtas sa Diyos? Yes! Tanongin mo sa gospel, iba yung gospel na kanilang pinapanampalatayaan. Mga kapatid, hindi lamang po sa kaligtasan patungkol sa Diyos ang pananampalataya, maging sa gospel po sa tinapos ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya in summary po, you need to contend your faith, mga kapatid. I encourage everyone, no? So dapat po natin panindigan ito. Pag nakarinig po tayo ng mga ibang turo sa itinuturo po sa atin sa simbahan ito, you need to pagpag your paa. No? Kailangan po natin magpasakop yung Colossians, Romans, yan po, magpapasakop po sa mga leader po ng simbahan. No? Nagbibigay po sila ng mga babala at encouragement sa mga mananampalataya upang ingatan yung kanilang natutunan. So tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito.